Walang nag-akala na posible ito. Hindi dinisenyo ang artillerya para tamaan ang target ng US. Pero, nagawa ito ng Amerika. Tapos na ang submarino ng Iran. Hindi ito dahil sa depth charges o torpedo. Ito ay dahil nagawa ng US ang imposible sa pamamagitan ng paggamit ng mga misil na dinisenyo para sirain ang mga nakatigil na target sa lupa upang wasakin ang isang naval asset na dapat ay sobrang tago na halos imposibleng tamaan gamit ang mga sandatang talagang ginawa para doon. Ito ang imposibleng tira. Ngayon, isang Iranian na submarino na akala'y ligtas ay lumulubog sa hindi inaasahang paraan. Ayon sa Warzone o TWZ, ginagamit ng US ang Army Tactical Missile System o ATACMS para maglunsad ng short-range ballistic missiles laban sa pandagat na kagamitan ng Iran. May mga barkong lumubog dahil sa malikhaing paggamit ng Amerika ng missile na hindi talaga para sa mga barkong pandigma. Ang pinakadidapat mangyari ay yung pangunahing pag-atake. Isang missile na di kayang tamaan ng gumagalaw na target ang nagpalubog sa submarino ng Iran. Ipapaliwanag namin kung anong tinamaan ng US at bakit ito mahalaga. Pero bago yon, sagutin muna natin ang tanong na, paano? Ang ATACMS ay hindi talaga dinisenyo para sa kasalukuyang gamit nito. Kahanga-hanga ang missile na ito. Kaya nitong magdala ng 500 libra na blast fragmentation warhead at abutin ang 300 kilometro o 100 at 86 na milya. Ang ATACMS ay ballistic missile na mabilis at malakas tumama. Maaaring iputok ito mula sa HIMARS at sa Multiple Launch Rocket System M200 at 70 na mga plataporma ng artillerya at gaya ng binanggit ng missile threat, ito ay isang road mobile missile dahil sa mga platapormang ito. Hindi naman talaga sinamantala ng US ang kakayaang ito na maging mobile sa anumang seryosong paraan, lalo na't wala naman silang mga sundalo sa lupa sa Iran. Malaki ang tsansa ng ATACMS sa nakapatay ng submarino ay pinaputok mula sa base ng US sa teritoryong kaalyado malapit sa Iran. May mga base ang US sa Kuwait, Qatar, Bahrain at UAE sa paligid ng Persian Gulf na kayang umabot hanggang kanlurang baybayin ng Iran. Hindi gaanong mahalaga ang mobility dahil marami namang opsyon sa pag-atake ang US. Pero may isang bagay na dapat pumigil sa ATACMS na sirain ang submarino. Ayon sa Lockheed Martin, ang Army Tactical Missile System, ATACMS, ay surface-to-surface na sandatang artillerya na kayang tamaan ng mga target na lampas sa abot ng kasalukuyang kanyon, rocket, at iba pang missile ng hukbo. Surface-to-surface, hindi surface-to-sea. Hindi anti-ship o anti-submarine ang ATACMS. Pero nakahanap ang US ng paraan para gawing panlaban sa unit. Pandagat ang makapangyarihan nitong short-range ballistic missile. Sa isang press conference sa Pentagon, nilinaw ni General Dan Kane, tagapang-ulo ng Joint Chiefs of Staff ng US Air Force, kung paano ginagamit ng US ang artilyera nila para magawa ang tila imposibleng bagay. Sa unang 13 araw ng operasyon, nakagawa ng kasaysayan ng ating artilyerya. Pinapaputok nila ang unang precision strike missiles na ginamit sa labanan at tumama sa loob ng teritoryo ng kalaban ayon kay Kane. Gumamit sila ng Army ATACMS para palubugin ang ilang barko at isang submarino. Nagawa nila ito gamit ang eksaktong pag-atake at determinasyon mula sa walang humpay na pagsasanay at tiwala sa isa't isa at sa kanilang armas. Iyan ay kumpirmasyon mula sa mismong pinagmulan. Hindi lang sinabi ni Kane kung anong klase ng submarino ang winasak ng US gamit ang ATACMS. May ideya kami tungkol dyan na pag-uusapan mamaya. Ngayon, makikita natin na malaki ang kalamangan ng US laban sa hukbong dagat ng Iran. At kaya nitong gamitin ang halos anumang sandata para sirain ang mga submarino at barkong pandigma ng Iran na hindi makasabay sa lakas ng US sa gitnang silangan. Wasak na ang Navy ng Iran. Iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty na ayon sa militar ng US, noong Marso 11, nakalubog na sila ng halos 60 sasakyang pandagat ng Iran. Kasama rito ang 2 Moj-class frigate. Tinatarget din ng US ang mabibilis na bangka ng Iran na ginagamit sa pag-atake sa mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz. Kaya daan-daang maliliit na barko ang naalis. Makikita dito ang ganap na pagkawasak ng Iran bilang puwersang pandagat. Epektibong winasat ng US ang kakayahan ng Iran na makabuo ng lakas militar gamit ang hukbong dagat sa 4 na yugto ng kampanya para alisin ang banta ng Iran sa tubig. Una, nagtipon ng Amerika ng lakas pandagat at nagpadala ng maraming barko, kabilang ang aircraft carrier, sa karagatan malapit sa Iran, 60 araw bago ang Operation Epic Fury. Sa yugtong yon, inihanda rin ng US ang kanilang mga lohistika, pati na ang kanilang mga serbisyo sa impormasyon na nagbigay daan sa kanila ng mga alap ng intelligence
tungkol sa mga target nilang Iranian. Ang susunod na yugto ay kinabibilangan ng mga pag-atake laban sa depensang panghimpapawid ng Iran, Air Force at Navy, kung saan ang huli ay nakatuon sa mga barkong maaring gamitin ng Iran para agad gumanti sa matinding pag-atake na pinakawalan ng US sa mga unang araw ng operasyon. Ang mga kasunod na pag-atake ang bumuo sa susunod na yugto, habang winasak ng US ang mga pantalan, daungan at mga imbakan ng bala na nagkait sa natitirang bahagi ng Navy ng Iran ng mga lugar para maglunsad ng operasyon, ligtas na kanlungan at kakayahang mag-replenish ng supply. Sa dulo, nagpatuloy ang mga pag-atake, kabilang ang pagwasak ng US sa mga naiwan at stranded na gamit ng hukbong dagat ng Iran kung kailan nila gusto. Nawasak ang submarino ng Iran sa ikatlo o ikaapat na yugto. Ang resulta ay ang nakikita natin ngayon. Ang hukbong dagat ng US ang nangihibabaw sa mga katubigan sa paligid ng Iran, maliban na lang sa Strait of Hormuz. Malinaw ang kanilang pangihibabaw dahil kaya nilang magtagumpay kahit sa imposibleng tira laban sa submarino. Kahit ang ballistic missile ay para sa mga target sa lupa. Babalikan natin kung bakit imposibleng tira ito sa loob ng ilang minuto. Hindi pa rin alam kung anong submarino ang tinamaan ng US at walang paliwanag si Kane. Halos alam na natin kung anong submarino ang mayroon ang Iran. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, noong Setyembre 2025, may hanggang 30 submarino ang hukbong dagat ng Islamic Republic of Iran. Mukhang kahanga-hanga ngayon sa unang tingin. Pero hindi na ganon kapag nalaman mong 24 sa mga sasakyang ito ay mga mini submarino lang pala. Delikado pa rin ang mga sandatang ito kung mapupunta sa tamang kamay. Pero hindi sila yung mga ganap na submarino na maaaring maging malaking banta sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Saan mo higit pa na natitira? Puro diesel-electric na submarino ang mga ito. Mas mababa kumpara sa modernong nuclear-powered attack submarino ng Estados Unidos. Tatlo sa mas malalaking submarino ay Tarek class, dating Russian Kilo class na kayang maglayag ng 17 knots habang nakalubog, may 533 mm na tubo para sa torpedo at kakayahang maglagay ng mina. Ang iba pang tatlo ay Fatih class na mga submarino na inilunsad noong Pebrero 2019 at Abril 2023. May pinakamataas na bilis na nasa pagitan ng 14 at 23 knots at may katulad na kakayahan sa armas gaya ng Tariq class. Ang Iran ay gumagawa rin umano ng Besat class na submarino na may surface-to-air missiles. Hindi pa naman na ilalabas o nakikita sa karagatan ng mga yon, kaya pwede natin silang tanggalin sa listahan ng tinamaan ng US. Gayunpaman, ito ay isang fleet ng mga submarino na dapat igalang. Hindi kailangang katakutan, lalo na kumpara sa ibang bansa na may malaking fleet, pero dapat igalang. Ang Iran ay patuloy ding pinapabuti ang lahat ng kanilang mga submarino na may layuning lagyan ang mga ito ng air-independent propulsion systems na magpapataas sana ng kanilang tibay sa ilalim ng dagat hanggang sa maging mas malaking panganib pa sila sa Persian Gulf. Kaya kinailangan ng US na harapin ang mga submarino at ipapaliwanag namin kung bakit mamaya. Nananatili ang tanong, alin sa mga uri ng submarinong ito ang pinabagsak ng US gamit ang ATACMS? Sasagutin namin ang tanong sa isang saglit. Pero paalala muna na pinapanood mo ang The Military Show. Na yan ang tamang oras para mag-subscribe kung di mo pa nagagawa. 2 kandidato ang maaring tinamaan ng US gamit ang surface-to-surface ballistic missiles. Isa ang Ghadir-class submarine sa mga mini-submarine na bumubuo sa karamihan ng underwater fleet ng Iran. Ang mga submarinong ito ay may 2,500, 33 mm torpedo tubes, kaya delikado sila. Alam natin na may isa nang nawasak ng US, kaya maaari na natin itong alisin sa pagpipilian. Iniulat ng TWZ na isinapubliko ng US Central Command, CENTCOM, ang pag-atake sa isang Ghadir-class na minisub. Ngunit ginamit sa pag-atake ang AGM-100 at 14 Hellfire missiles habang nasa pantala ng submarino, hindi ATACMS na tumama sa hinahanap nating submarino. Imbes, nakuha natin ang pahiwatig mula sa video address ni Admiral Brad Cooper ng CENTCOM noong 5 ng Marso. Sabi ni Cooper, may butas na sa gilid ang pinaka-operasyonal na submarino ng Iran. Pansinin na hindi binanggit ni Cooper na mini-submarino, kaya alam natin na ito ay alinman sa isang Fatih o Tariq class na submarino. Malamang ang tinutukoy ni Cooper ay ang huli. Paano natin nalaman ito? Ipinakita ng satellite images ng Planet Labs na lumubog ang isa sa 3 Tariq class submarino ng Iran sa Bandar Abbas Naval Base noong 4 ng Marso. Ayon sa mga larawan noong 2 ng Marso, hindi pa rin nagalawang submarino ilang araw bago nito, kahit pa matapos ang mga unang pag-atake ng operasyon. Pagkalipas ng 2 araw, lumubog ito. Isang araw pa, ayon kay Cooper,
Tinamaan ng US ang pinaka-operasyonal na submarino ng Iran, kaya nakabutas sa gilid. Ano ang mga palatandaan at tila natuturo ang mga ito sa konklusyon na ang submarinong tinamaan ng US ay isang Tariq-class na barko na nakadong sa isang pantalan na nagsisilbing pangunahing base ng hukbong dagat ng Iran at nagbibigay ng direktang daan papunta sa Strait of Hormuz. Kaya may ideya na tayo kung ano ang tinamaan ng US gamit ang kanilang attacks. Mas may saysay na isang full-size na submarino ang tinamaan ng US gamit ang mga surface-to-surface ballistic missile nito, kaysang mas maliit at madaling ilipat na mini-sub. Pero hindi pa natin napag-uusapan paano nagawa ng US ang imposibleng tirang ito. Tandaan, mahirap tamaan ng mga submarino kahit ng sandatang dinisenyo para dito. Halos hindi makita ang submarino sa ilalim ng tubig mula sa ibabaw, lalo na ng US satellite bago ang ATACMS strike. Oo, lahat ng submarino ng Iran ay diesel, kaya mas maingay at madaling madetect ng sonar kaysa nuclear-powered na submarino. Kailangan ng sonar sa barko o submarine at ang mga sasakyang dagat na naghahanap ng submarine ay may torpedo at underwater missile. Kaya hindi na sana kailangan gamitin ng US ang ATACMS laban sa submarine ng Iran. Ano nangyari? Baka may ilang nakasagot na rito. Kung tinamaan ng US gamit ang ATACMS ang Tariq-class na submarino sa Bandar Abbas, nagawa nila ito dahil naging pabaya ang Iran na iniwang nakadak at abot ng artillery ng Amerika ang submarino. Kayang tamaan ang pantalan mula sa US bases sa Qatar at United Arab Emirates. Pero iniwan pa rin ng Iranian Navy ang isa sa iilang gumaganang full-size submarino nila. Tawagin mo mang sobrang kumpiyansa o katangahan. Pero ano man ang itawag mo rito, isa itong napakalaking pagkakamaling estratehiko ng Iran. Ipinapakita nito sa US ang bisa ng Operation Epic Fury sa pagpapahina ng pamunuan ng militar ng Iran. Kasama ang command at control center na dapat nag-utos para mailabas ang nasirang submarine mula sa Bandar Abbas. Binigyan ng Iran ang US ng uri ng nakapirming target na mismong dinisenyo para tamaan ng ATACMS. Nagpasalamat ang US at pinaputok ang kanilang missile sa isang asset na pandagat na hindi naman dapat vulnerable sa ATACMS. Ito ay isang submarino. Ginawa ang sasakyang dagat na ito para manatiling nakatago sa ilalim ng tubig. Ngunit hayagan itong iniwan ng Iran sa isang pantalan na abot ng US at mga sandata nito. Alam ng Iran na kahit walang base militar ng ibang bansa, sapat ang lakas ng Amerika sa himpapawid para magpadala ng fighter jet o bomber para atakihin ang Bandar Abbas. Napakaraming opsyon ng US para sa pag-ataking ito, kaya pinili nito ang pinakamapangahas na paraan para lang magawa ang isang pagpatay na dapat ay imposibleng mangyari. Magaling, rehimen ng Iran. Ito ang tunay na estratehikong kapalpakan. Baka lumabas na pinabagsak lang ng US ang submarino ng Iran dahil kaya nila. Pero hindi yon totoo. Ang mga submarino ay at dapat na maging mga lehitimong target para sa US dahil marami itong mapapakinabangan sa pagpapatumba sa banta ng Iran sa ilalim ng dagat. Lampas pa sa kahihiyang nararanasan na bumabagsak na rehimen ng bansa dahil pinayagan nilang mangyari ang pag-ataking ito sa simula pa lang. Simple lang ang unang dahilan. Winasak ng US ang barkong kayang maglagay ng mga mina. Sinabi namin na ang Tariq-class submarino ay kayang maglagay ng mina na isa sa mga bantang plano ng Iran sa Strait of Hormuz sa Operation Epic Fury. Ginagawa ng US ang lahat na makakaya nito para maiwasan ang posibilidad na ito. Noong Marso 11, iniulat ng CBC ng Canada na sinabi ng US na nawasak nila ang 16 na barko ng Iran na naglalagay ng mga mina isang araw bago bilang patunay na nais ng US panatilihing ligtas ang Strait of Hormuz mula sa mga mapanganib na sandatang ito. May sa ito. Matagal na nagbabantang harangin ng Iran ang daan ng tubig na dinadaanan ng 20% ng langis sa mundo, na posibleng magpataas ng presyo ng langis hanggang $200 bawat bariles. Ayon sa New York Times, hindi bababa sa 17 barkong pangkalakal na ang tinamaan sa Strait of Hormuz. Kung dadami pa ang mga mina, lalala ang problema sa pandaigdigang ekonomiya. Kung may lagay ng submarino ang mga mina nang hindi natutukoy sa kipot, mas malaki ang magiging problema. Ang pagwasak sa Tariq-class sa submarino sa Bandar Abbas ay may praktikal na layunin sa ganung pananaw. Kung pag-uusapan ng mga barkong pangkalakal, ang pagwasak sa mga submarino ng Iran at maari nating isama ang minisub na pinabagsak ng US, ay nangangahulugan din na hindi na makakapagbanta ng direkta ang mga sasakyang ito sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Walang kagamitan ang mga barkong pangkalakal para matukoy ang mga nakatagong submarino. Bukod sa banta ng mga mina, may torpedo rin ang mga submarino ng Iran na pwedeng iputok sa mga barkong dumadaan sa kipot na kanilang hinaharang.
Hindi natin masasabing hindi kaya ng Iran. Pinatunayan nilang handa silang direktang umatake sa mga barko. At ilang beses na ring inanunsyo ang pagsasara ng kipot. Ilang barko lang ang pinayagang makadaan na ayon sa Al Jazeera ay pinapatakbuhan ng mga bansang tulad ng China, Pakistan at India. Sarado ang kipot ng Hormuz para sa marami. At may sandatang submarino ng Iran na kinatatakutan ng mga kapitan ng barkong pangkalakal kaya ayaw nilang tumawid kahit may kasamang barkong pandigma o suporta mula sa impapawid. Kaya tinatanggal ng US ang malinaw na banta sa sitwasyon. Kung may butas ang pangunahing submarino ng Iran, hindi ito makakapinsala sa mga barkong pangkalakal. Hindi rin ito makakagawa ng kahit anong pinsala sa mga barkong pandigma ng Amerika. Huwag mong kalimutan na may ilang aircraft carrier ang US kasama ng iba pang mga barkong pandigma sa rehiyon ng Persian Gulf. Ayon sa national interest, kayang palihim na lapitan ng Ghadir-class submarino ng Iran ang isang aircraft carrier at atakihin gamit ang torpedo o anti-ship missile. Nilinaw ng Forbes ang pahayag na yon sa isang artikulo noong Pebrero 27 kung saan sinasabi nitong wala ang Iran ng sapat na lakas para palubugin ang isang American supercarrier. Ngunit siguradong makakasira ang isa sa mga submarino nito at ang tagumpay sa propaganda na dulot ng pinsalang ito ay makakaapekto sa pahayag ng US na halos wasak na ang hukbong dagat ng Iran. Ang kipot ng Hormuz, ang tiyak na pangunahing prioridad kapag tinutugunan ang puwersa ng mga submarino ng Iran. Ang pagprotekta sa mga barkong pandigma na mahalaga sa Amerika para magpatuloy sa pag-atake sa Iran ay isang magandang benepisyo. Sa huli, isipin ang maaring mangyari kung ayusin ng Iran ang kanilang nasirang submarino. Ang mga pagkukumpuning iyon ay mangangailangan na ilagay ng Iran ang isang nasirang submarino sa isang base na sapat ang laki para maglaman ng barko at may mga pasilidad na kailangan para maisagawa ang pagkukumpuni. Ngunit kahit ang simpleng pagpapanatili ng submarino ay magastos, kaya ang pagkukumpuni ng isang submarino kung sobrang sira na may butas na sa gilid ay maaring hindi maging prioridad para sa isang rehimen na humaharap sa kaguluhan sa buong teritoryo nito. At ang pagkukumpuni ng isang submarino ay nagdudulot lang ng parehong problema na nagdala sa Iran sa gulong ito sa simula pa lang. Dapat nakahinto ang submarino sa naval base para sa pagkukumpuni, kaya hindi ito pwedeng ilubog habang inaayos. Mula, pwedeng piliin ng US kung paano umatake sa nakatigil na target, kaya posibleng mas dumami pa ang imposibleng tira kung ayusin ng Iran ito. Alam mo ba kung ano talaga ang ikinaiinis ng rehimen ng Iran? Habang tinatamaan ng US ng hindi pang submarino na sandata, lumulubog ang mga submarino nito at ipinapakita ng US at ng mga submarino nito sa Iran ang tamang paraan. Noong Marso 4, sinabi ng kalihim ng digmaan ng US na si Pete Hegseth na lumubog ang barkong pandigma ng Iran dahil sa submarino ng Amerika sa Indian Ocean. Kinumpirma kalaunan ng barkong iyon na ayon kay Hegseth ay tahimik na lumubog ay ang Iris Dana. Hindi bababa sa 84 na tripulante ng barkong pandigma ang namatay sa pag-atake ng submarino ng Amerika na nagdulot ng kakulangan ng bihasang tauhan sa hukbong dagat ng Iran at pagkawala ng isa pang barko. Kung hindi yan ang malinaw na agwat ng US at Iran sa Operation Epic Fury, hindi na namin alam ano pa. Ang mga submarino ng Amerika na naglalayag ng libu-libong milya mula sa kanilang bansa ay sumisira sa mga barkong pandigma ng Iran. Pero ang mga submarino ng Iran ay hindi man lang makalabas ng pantalan bago pa sila mapatumba ng mga imposibleng putok mula sa mga sandatang hindi naman talaga dinisenyo para magpalubog ng mga barko. Ito ang dominasyon ng US. At ito na ang kwento ng digmaan. Simula nang ilunsad ang Operation Epic Fury. Tinalakay natin kung paano hinarap ng US ang banta sa ilalim ng dagat sa video na ito. Pero mula sa pag-atake sa mga banta sa ilalim ng dagat, lumipat na rin ang US sa pagsira ng mga bunker sa ilalim ng lupa. Mukhang hindi rin epektibo sa Iran ang pagtatago sa lupa. Alamin kung bakit sa aming video kung saan winasak ng mga American B-2 bomber ang pinakamalaking lihim ng Iran sa ilalim ng lupa. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para mapanood lahat ng coverage ng Operation Epic Fury. Salamat sa panonood.